So, ibig sabihin ng problema nito is mag-on yung power supply. Tapos, mamamatay din lang yung power supply. Power supply. Agad-agad. So guys, ito troubleshoot natin tong computer na to. So guys, bago kayo mag-troubleshoot nito, make sure na mag-discharge kayo ng kuryente sa katawan. So hawakan nyo lang yung casing. Tapos check nyo yung mga cables na gagamitin nyo. Yung mga yan. Gagamitin nyo yan bago magta-troubleshoot. So ang unang gagawin natin dito is ilagay natin tong power cord para mapagana natin yung power supply. Tapos yan yung switch niya sa likod. So ayan, nag-on na yan. Yan lang natin yun, naka-turn on lang yan. Tapos i-check natin. Umiilaw yung board, ibig sabihin, may kuryente to, nagsusupply pa rin ng current. Pero hindi natin alam, ayan o. Hindi natin alam kung tama yung isusupply niyang kuryente. Ang nangyari kasi dito, is nag-brown out, di ba sir? Oo, nag-brown out kanina. Tapos hindi na siya nag-on. Ayaw na niya. Ay, nahulog, glog. So pindutin natin tong switch button. Ayan, para mag-on. Nag-on yung power supply, mag-on din to. So ngayon, check natin kung may display. So, naku, namatay. Yun, namatay pa. Ayun na yun, namatay na. Sir, ano yung possible problem pag ganun? Namatay yung power supply. Alamang yung motherboard, ang problema, kaya yung processor. Oo. Pwede natin i-isolate yung mga pyesa, pwede nang tanggalin. Kailangan nakakabit lahat ng mga mga cables, ng mga yung mga power switch, reset switch, Ang tawag dyan, sir, is? ang tawag natin doon, yung float test natin. Float test, ang tawag ko dyan. So, isa-isayin namin. Kumbaga, float test, tanggalin yung motherboard, yung mga lahat ng peripherals. Parang i-on natin. Nakatanggal sa CPU case. Sa case. Sa casing. Oo. Yeah. Okay. So yan, gagawin na namin. Meanwhile.